Mga mom and sir, welcome po kayo sa aking channel, ang Momsters Channel. For today's video, medyo hindi kagandahan ang ating mapapag-usapan sa ngayon. Hindi kagandahan in the sense na alam naman natin na tayo ay binayo masyado ng bagyong Christine, at buong Luzon halos ang napinsala, Partikular na isa sa mga napuruhan ay ang bayan ng Bicol, Naga, Albay, at ang sabihin nating ang lugar o ang bayan na malapit sa puso ng mga nasa Kalingap community, itong Andaet, ang Camarines Norte, diba? Kung saan nandiyan ang marami sa mga kumbaga sinusuportahan natin, and of course nandiyan natin matatagpuan sina Kuya Val Santos Matubang at of course Kalingap Rab. Alam niyo, napuruhan talaga ang bayan ng Bicol at mabuti na lamang at merong Kuya Val o merong Kalingap na nandyan. Kasi alam naman natin, di ba, sila Kuya Val, sila Rab, kasama sila Kalingap Rab, ng mga panahon na yan ay kagagaling lang or kadarating lang galing sa trip nila sa Thailand. Alam nyo, ang nakakahanga kay Kuya Val, bagay noon pa man talagang kahanga-hanga na ang ginagawa ni Kuya Val, pero mas lalo tayong humanga kay Kuya Val kasi nga hindi pa nakapagpapahinga. Biro mo, Thailand yung pinanggalingan niya. Hindi pa nakapagpapahinga si Kuya Val. Sige, nung gabi na yon, nag-rescue siya ng mga kakilala niya na kumbaga naapektuhan na ng pagtaas ng tubig, di ba? Kasi sobra talaga ang nangyari sa Bicol. Ayan, nakikita nyo naman po, nakita nyo naman po sa intro natin. Sino mag-aakala na ang SM Naga, na pagka may masamang panahon, di ba, lagi nag-aanunsyo yan na po pwedeng mga tao na biktima o naapektuhan ng masamang panahon, baha, ganyan, ay pwedeng gawing evacuation center muna. Pero paano yan, Nakita natin talaga na pinasok ang SM. At ngayon lang din daw sa kasaysayan, bagamat ang Bicol ay talagang dalawin ng bagyo, pero sa kasaysayan ngayon lang nangyari na ang pagtaas ng tubig na lagpas hanggang bubong. Nabot ang second floor ang bahay. Kaya grabe na itong nangyayari na ito sa ating bayan. Kaya sana, hindi pa huli ang lahat, yung ating likas na yaman, ang ating mga kabundukan, puno, dagat, naman natin pag malasakitan naman natin. Kasi ayan, nagsasalita na ang kalikasan. So sana pakinggan natin at nang hindi natin o makaiwas na tayo dito sa lupit ng kalikasan. Hindi na biro ang nangyayari. So balik tayo sa Kalingap. Mabuti na nga lang dito sa Bicol nandiyan ang Kalingap kasi tulad nga sinabi ko, hindi pa nakapagpapahinga si Kuya Val, nag-rescue siya, Tapos kinabukasan nagpaluto siya talaga ng mga pagkain na hindi masisira at hindi na mga grocery talagang sila na yung namili, nagpaluto si Kuya Val ng ready to eat na, kanin, di ba? 50 kilo ng manok ang inadobo, sa tulong ng mga Kalinga partners, di ba? Ay talagang nagpamahagi si Kuya Val doon sa mga taong inaakala niyang pinakamahihirap at talagang walang makakain. Gawa nga ng ang bagyo ay medyo hindi natin alam kung kailan magtatagal yan. Yung mga, alam natin ang mga trabaho dyan sa pinuntahan ni Kuya Val ay pangingisda, so alam natin na hindi makakapagtrabaho yan. Kaya sinabihan niya yung mga kawani ng barangay na kung po pwede, ang papilahin ay yung mga poorest of the poor, Katulong niya yung mga nakita nating mga Kalinga partners dyan, naabutan ng bagyo ang Team Brooks sa Lighthouse kasi dumalo sila doon sa nagdiwang ng kaarawan si Virtuous Woman. Kaya doon nabutan sila at nakasama yung mga iba dyan sa pagre-rescue ng mga kakilala ni Kuya Val na talagang tatamaan ng pagbaha, Makikita natin talaga nakakapangilabot, nakakatakot. So ano pa yung kinabukasan, hindi pa nagpapahinga si Kuya Val, punta siya doon sa mga beneficiary niya at saka inalala niya si Viance, Bali 2 beses niya binalikan si Viance. Alam niyo kung bakit? Ang tahanan nila Viance ay napakalapit sa dagat.
So, nakakatakot ang biglang pagtaas ng dagat, di ba? Ng tubig. And, dinala nung una, ayaw sumama nila Beyonce. Kasi ang katuraman nila Beyonce, malayo kasi yung lighthouse sa bahay nila. Kung ano man, medyo malayo. So, sinabi nila kung ano man, doon na lang sila tatakbo sa eskwelahan. Medyo mas malapit yon sa bahay nila. So, hindi pa rin natinag si Kuya Val, ano pa rin, bumalik siya kay Beyonce, binigyan niya ng ulam, no? At saka yung gasol na meron ng laman. So, ayan, ano, pati yung mga beneficiary niya, yung mga pabahay niya na talagang inabot, pinuntahan ni Kuya Bal. Pagkatapos, ang nakakatawa, itong mga love teams ni Kalinga Prab, hindi lang yung mga binabash sila na sinasabi na, anong tawag dito, yung ginagastos nyo, pang garbo, pang travel, pang kasiyahan. Napatunayan natin na dito, hindi lang sa mga ganung-ganung mga kasiyahan sila maaasahan. Dahil, tignan nyo yung Team Jom Girl, di ba? Grabe yung pina-feeding nila. Dun sa dating, kung nagkakamali, yung dating tirahan nila Rose Ann at saka ni Carly, sa may, yung malapit din sa dagat, no? Nagpamigay sila ng mga ready to eat, yung Jollibee, Chicken Joy, merong pabigas, may pag-grocery, di ba? So, dun din sa EDSI naman, sa team nila Beyonce, ganun din, no? Nagpamigay din sila. Hindi ko malaman kung saan, alam ko na, yung mga pinamimigay ni Kuya Val na mga baboy, no, yung mga karne na mga luto na, ready to eat na, alam ko nagkatay sila ng baboy galing sa isang napakabuting sponsor. Kung hindi ako nagkakamali, John Carl ang nag-sponsor no. At saka hindi lang tong mga love team, maraming salamat din dun sa mga sponsor ng Kalingap na hindi nagdalawang isip, hindi nagdalawang salita si Kuya Bal, bigay talaga agad. Pero nung unang pamigay ni Kuya Bal, ang alam ko, sariling gastos si Kuya Bal yun kasi alangan namang ayan na yung bagyo, manghihingi pa siya, di ba? So, sariling niya yun, sa bulsa niya yun ang galing, no? Yung unang paayuda niya. At syempre, hindi rin nagpahuli yung kanyang anak, si Kalinga Prab, no? Kadating-dating din mula sa Thailand. Siguro, pahinga lang ng konti yan. Bumabaha pa, kitang-kita natin sa video, nagngangalit pa yung hangin. Talagang inisa-isa niya yung mga bahay talaga, no? Na talagang sabihin natin, hirap na hirap. Meron nga doon isang bahay, parang amaze na amaze si Rab. So, pinuntahan niya talaga, bumaba siya, pinuntahan niya. Kaso, walang tao, no? So, ginawa niya, binalikan niya at talagang tinignan niya, talagang siya, parang curious na, wala pa rin tao. Ang ginawa niya, iniwanan niya ng 2 supot, no? Ng pabigas at saka may konting grocery yata doon. So, walang humpay sila sa pagtulong, no? Kaya sabi natin, kung itong Kalingap, tatakbo bilang party list, hindi malayong manalo to, no? Dahil nakita naman natin, hindi habang may bagyo, kasalukuyang bumabagyo, talagang hindi sila natitigatig. Sinasabayan nila ang hagupit ng kalikasan sa hagupit din ng pagbibigay nila ng ayuda, di ba? So, dinaig pa nila yung mga ilan sa mga nanunungkulan, di ba? Yung mga iba dyan, na mga tumutulong. Yung iba, hindi naman po natin nalalahat. Kung minsan, tinatapos muna yung bagyo, pinapayapa muna yung kalamidad bago sila lumalabas at tumulong. Ang Kalingap, si Kuya Bal, hindi. Talagang orada, bira, no? Sabi nga ni Ka-Business, bira, bahanat. Sabi naman ni Papa Dins. Siya pala, speaking of Papa Dins and Ka-Business, doon din sa kanila, meron din silang paglingap na gagawin. Maisingit ko lang, si Ka-Business sa Hagonoy, Bulacan, no? And magpapamagay din sila diyan ng mga ayuda kasi ang Bulacan nasa lantarig, maapaw din ang tubig diyan. At si Papa Dins naman doon sa mga kababayan nating mga AITAS naman, So, nakaka-proud lang itong mga sinusuportahan natin, na mga charity vloggers. Kumbaga, hindi nakakapanghinayang na suportahan ang mga ganitong mga tao dahil talagang nakikita mo naman sa gawa. Hindi lang puro salita, na talagang handang tumulong. So, ayan. Kaya nga,
nung nakita natin yung lagay doon sa dating bahay nila Rosa, nila Carla, talagang mapapasabi na lang tayo, ay mabuti na lang. Siguro sa loob-loob nga ng mga, lalo na, no, ng mga magulang nitong ni Rosa at saka ni Carla na, ay, salamat na lamang at naialis na kami doon. Kung hindi, di ba? O, ang hirap yata nang sabihin mong nililikas, mapupunta ka sa evacuation center, no? And talagang sobra-sobra siguro ang pasasalamat nila. Si Dara, mataas naman yung kinalalagyan niya no? And hindi naman siguro pababayaan ni Kuya Robin dyan. Siguro wala naman naging problema kay Dara kaya hindi na napuntahan. Si Joy, ay pinuntahan siya ni Bobby TV 143 and mukhang okay naman. Sina ba to? Sina Rachel, okay naman si Rachel, napanood ko, updated no? Kasi talagang sila nag-vlog sila, no? Sa kasagsagan ng bagyo. Sabi nga ni Rachel, no, habang kasagsagan ng bagyo, mabuti na lang daw at medyo mataas ang bahay na. Yung kubo nila Rowel ang medyo naapektuhan talaga at nilagnat pa nga si Rowel. Mabuti na lang ngayon okay na si Rowel, ano? So, ayan, sino pa ba? Yung mga iba siguro, magkakaroon tayo. Si Joey, nabisita agad dyan ni Kalingap Rab, no? So, yung mga iba sigurong mga Kalingap Angels at mga beneficiary ni Kalingap Rab, I'm sure, mabibisita rin nila yan sa mga susunod na araw. Si Kuya Val, binisita na yung mga beneficiary niya at marami nga sa mga beneficiary niya ay apektado, no? So, yun lang mga kalingap. Sana nga ay patuloy tayong manalangin at kaakibat ng panalangin natin ay alagaan natin ang ating kapaligiran, ang ating inang kalikasan. Napakahirap po na magagalit, no? Na matitikman natin ang lupit ng kalikasan. So, with that, mga kalingap, hanggang dito na lang po muna ang ating pagkwentuhan. Ingat po tayong lahat and God bless.